Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita sa loob ng XRP community. Matapos po ang higit isang dekada ng paglilingkod, in-announce ni Ginoong David Schwartz na siya ay bababa na bilang Chief Technology Officer ng Ripple sa pagtatapos ng taon. Ang kanyang desisyon ay agad na nagpasiklab ng matinding reaksyon mula sa XRP Army na matagal nang sumusubaybay sa kanyang mga kontribusyon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung sino po ba itong si Ginoong David Schwartz at bakit po ba napakahalaga niya kay Ripple. Yan. Sabi rito ay for over a decade, David Schwartz has been one of the most prominent figures at Ripple and in the XRP community. His long-standing role as Chief Technology Officer at Ripple shaped key innovations on the XRP ledger and guided Ripple's technical direction. Kaya yan, paliwanag po natin kung ano po ba ang ibig sabihin yan. Yan, si Ginoong David Schwartz ay isa sa pinakamalaking haligi ng Ripple at XRP. Sa loob ng higit 10 taon, siya ang nagsilbing utak sa likod ng maraming innovations ng XRP ledger. Siya po ang nagtakda ng direksyon ng technical na aspeto ng Ripple, dahilan kung bakit nakilala ito bilang isa sa pinaka-advanced na blockchain platforms. Ang pagkawala po niya sa daily leadership role ay maaaring magdulot ng tanong sa mga investors kung paano po makakaapekto ito sa long-term development ni XRP. Gayunpaman, dahil sa kanyang naiwan na legacy, posibleng manatiling matatag ang tiwala ng market. Ngayon ay ano naman po ang inihayag niya tungkol sa kanyang pagbibitiw. Ayan, ang sabi rito ay this week, Schwartz announced that he will step down as CTO at the end of the year, a revelation that generated a wave of reactions from across the XRP community. Yan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yan, highlight lang natin. Kamakailan ay sinabi po mismo ni Ginoong David Schwartz na aalis na siya bilang CTO sa pagtatapos ng taong ito. Natural na nagdulot po ito ng halo-halong emosyon sa XRP Army. May kaba kung paano po maapektuhan ang Ripple, pero higit po sa lahat ay pasasalamat para sa kanyang mahabang serbisyo. Para sa market, maaaring may pansamantalang pag-urong sa kumpiyansa ng ilang mga traders. Ngunit ang malinaw na plano ng Ripple para sa succession ay nagbibigay po ng stability na kailangan ng mga investors. Ngayon ay paano po niya inilarawan ang kanyang career? Yan, ang sabi rito ay in a post on X, Schwartz reflected on his professional journey, describing it as a wild ride from consulting for the NSA to witnessing Bitcoin's earliest phase before co-founding the XRP ledger alongside Arthur Brito, Jed McCaleb, and Chris Larsen. He recalled his more than 13 years at Ripple as one of the greatest experiences of his life, ranking only behind time with his family. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Sa kanyang post ay sinabi po ni Ginoong Schwartz na parang isang wild ride daw ang naging takbo ng kanyang karir. Mula po sa pagiging consultant para sa NSA, nasaksihan niya ang pinakaunang yugto ng Bitcoin at kalaunan ay nakasama po siya sa pagbuo ng XRP ledger kasama sina Ginoong Arthur Brito, Ginoong Jed McCaleb at Ginoong Chris Larsen. Para sa kanya, ang higit
13 years na karanasan kay Ripple ay isa po sa pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay na pumapangalawa lang sa oras na kasama ang kanyang pamilya. Ang ganito pong klase ng legacy ay nakakadagdag ng halaga kay XRP dahil ipinapakita po nito na ito ay likha ng mga visionaries na talagang bahagi ng kasaysayan ng crypto. Ngayon ay bakit po siya nagdesisyon na bumaba sa kanyang pwesto? Ayan, ang sabi rito ay Schwartz explained that his decision was more motivated by a desire to spend more time with his children and grandchildren and return to hobbies he had set aside. However, he emphasized that he will remain closely connected to the XRP community, stating, "You haven't seen the last of me." Yan. Ano nga bang ibig sabihin yan? You haven't seen the last of me. Ayan. Sinabi po ni Ginoong Schwartz na gusto niyang maglaan ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak at apo. Dagdag pa rito, nais niyang balikan ang kanyang mga hilig at hobbies na pansamantalang naisantabi. Ngunit nilinaw po niya na hindi ibig sabihin nito ay mawawala na siya sa XRP community. Sa kanyang pahayag na "You haven't seen the last of me", pinapakita lang na mananatili siyang aktibong bahagi ng ecosystem. Para sa market, magandang balita po ito dahil hindi po tuluyang mawawala ang kanyang expertise. Yan ang kanyang expertise. Ngayon, ano naman po ang bago niyang role kay Ripple? Ang sabi po rito ay while stepping back from daily operations, Schwartz accepted an invitation from Chris Larsen to join Ripple's board of directors as CTO Emeritus. He praised his colleagues, including Ripple's SVP of Engineering Denis Jarosz, saying he has total confidence in the next generation of leaders and builders. Yan, paliwanag po natin kung ano po ba ang ibig sabihin yan. Ayan. Bagamat bababa po siya bilang CTO, hindi tuluyang mawawala si Ginoong Schwartz kay Ripple. Tatanggapin po niya ang bagong role bilang CTO Emeritus at uupo siya sa Board of Directors. Sa posisyon na ito, mananatili siyang gabay at konsultant ng kumpanya. Pinuri rin niya ang kanyang team at ipinakita ang kumpiyansa kay Denis Jarosz at sa bagong henerasyon ng mga leaders. Para sa market, ito po ay tanda ng continuity na nagbibigay ng assurance na magpapatuloy po ang innovation ng XRP Ledger kahit wala po siya sa araw-araw na operasyon. Ano naman po ang mga project na gusto pa rin niyang gawin? Ayan. Ang sabi po rito ay Schwartz also mentioned recent side projects he has pursued outside his executive role, such as running his own XRPL node and exploring new use cases for XRP beyond Ripple's primary focus. He expressed enthusiasm about engaging in more hands-on technical work and conversations with developers and the ecosystem. Ayan, paliwanag po natin kung ano po ba ang ibig sabihin niyan. Ibinahagi po ni Ginoong Schwartz na kahit wala na siya sa executive role, plano niyang ipagpatuloy ang kanyang personal na mga projects. Kabilang po dito ay ang pagpapatakbo ng kanyang sariling XRPL node at pag-explore ng bagong use cases para kay XRP. Excited din siyang makipag-ugnayan ng mas malapit sa mga developers sa ecosystem. Ang ganitong aktibidad ay nagbibigay po ng pag-asa na
maaari pa niyang matulungan si XRP na makahanap ng mas maraming real-world applications na posibleng magpataas ng demand sa token. Ngayon ay paano naman po tumugon or nag-react ang XRP community? Yan, ang sabi rito ay the news prompted an outpouring of gratitude and support from XRP enthusiasts, developers, and content creators. Many community members expressed deep appreciation for Swart's contributions, with some describing the announcement as the end of an era while wishing him well in his next chapter. Ayan. Paliwanag po natin yan. Agad pong bumuhos ang pasasalamat mula sa XRP Army. Maraming enthusiasts, developers, at content creators ang nagbigay po ng papuri at pasasalamat kay Ginoong Swartz. Para po sa ilan, ito ay parang pagtatapos ng isang era. Pero kasabay din nito ay ang pagbati at suporta sa bago niyang yugto. Ang ganitong klase po ng community support ay nagpapakita ng matinding loyalty kay Ginoong Swartz at kay XRP na maaari pong magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa market price ng token. Ano naman po ang ipinakita ng suporta ng community? Yan, sabi rito ay some community members thank him for his years of dedication, and others shared images and memories of interactions they had with Swartz and what his contributions to XRP and the ecosystem meant to them. Yan. Ang ibig pong sabihin nito ay naglabas pa ng mga larawan at personal na alaala ang ilang community members bilang pag-alala sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Ginoong Swartz. Pinakita po nila kung gaano po kalaki ang naging epekto ng kanyang mga kontribusyon hindi lang kay XRP kundi sa buong ecosystem. Ang ganito pong antas ng suporta ay bihirang makita dito sa mundo ng crypto at nagpapakita kung gaano po kalalim ang koneksyon ni Ginoong Swartz sa community. Ito rin ang patunay na kahit wala siya sa daily role, ang XRP Army ay mananatili pong buo at matatag. Ngayon ay ano naman po ang susunod na ating aasahan kay Ripple at XRP. Ayan. At ang sabi po rito ay the XRP community's response showed the high regard in which Swartz is held after more than a decade of leadership at Ripple. His shift to CTO Emeritus and a seat on Ripple's board positions him to continue contributing to the company's mission while having more time for personal pursuits and independent project. Yan, paliwanag po natin yan. Ang reaction po ng community ay malinaw na nagsasabing mataas po ang respeto kay Ginoong Swartz matapos ang higit isang dekada ng pamumuno. Ang kanyang bagong role bilang CTO Emeritus at board member ay magbibigay pa rin ng malaking tulong sa direksyon ng Ripple. Kasabay po nito, magkakaroon din siya ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya at sa kanyang sariling mga projects. Para sa market, ito po ay indikasyon ng continuity at hindi po abrupt na pagbabago. Kaya mas mababa po ang risk ng negatibong epekto sa presyo ni XRP. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman po rito, ayan, bilang trader at investor, ay mahalagang balita po ang pagbibitiw na ito ni Ginoong David Swartz bilang CTO ng Ripple. Ngunit kung titignan po natin ang kabuuan, makikita po natin
na hindi ito pagkawala kundi pagbabago ng posisyon. Mananatili po siyang gabay sa board at sa community habang nagbubukas din ng pinto para sa bagong henerasyon ng leaders kay Ripple. Sa market perspective, posible pong magkaroon ng short-term na fluctuations dahil sa emotional na reaction. Pero sa long term, nananatiling malakas po ang pundasyon ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.